Isang kakaibang uri naman ng isda ang napadpad sa dalampasigan ng Boracay. Ang napadpad na isda, patay na nang makuha ng mga residente. Ayon sa isang marine biologist, isang uri ng hardhead grenadier o Japanese grenadier ang naturang isda. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng isda na mukhang tao. Siguro kamag-anak nila ang mga syokoy na nabulabog sa ilalim ng dagat kaya sila naglilitawan ngayon. Tapos yun, lagi nilang nakikita ang tao kaya nagiging kahawig na rin nila ang tao. Eh kung yung tao nga may kamukha ring aso eh. O, di ba nga sabi nga pag madalas nakikita ay nagiging kamukha na rin. Karaniwang makikita sa bansang Japan at sa Taiwan ang hardhead grenadier na kalimitang naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Ayon sa BFAR, isang uri ng sunfish ang nahuli ng mga mangingisda. Maituturing ang sunfish na isa sa pinakamamigat na isda sa karagatan na minsay umaabot pa sa 1,000 kilo. Madalas din itong makita sa malalim na parte ng dagat. Sir, ano pong masasabi niyo sa isdang yan? Isda ba ito? Akala ko aso. Unang tingin ko parang aso. Isda pala ito. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong isda na mukhang tao. Nung una kasi, unang tingin ko parang parang aso. Parang tao na mukhang aso. Isda pala ito. Grabe no, totoo ba ito? May paniwalang ilan na isang masamang pangitain ang paglabas ng mga oarfish. Sa Japan at China raw kasi, lumalabas lang ang mga oarfish tuwing magkakaroon ng malakas na lindol, paliwanag ng isang marine biologist. Huwag po natin silang pagtatawanan doon sa mga nakakakita ng mga isda na mukhang tao. Kasi meron din po silang pusong nasasaktan. At para naman po doon sa mga nahuhuli, huwag po natin silang sasaktan kasi mas mahal po siya pag nabili ng buhay. Kasi eto po yung ginagawang peanut butter. Dahil hindi malaman kung ano ito, inakala ng ilan na labi ito ng isang sea monster. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahirap nang tukuyin ang uri ng marine mammal na ito. Bukod sa nangangamoy, bulok na kasi ang katawan nito. Nailibing na ito sa gilid ng dagat.